Hi! Today, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano gumawa ng Pinoy favorite na atsara. Yan, masarap na sausawan or pwede din naman na side dish. Pampawala ng umay. So, mga ingredients natin para sa ating atsara ay papaya. So, this is 4 cups ng grated papaya. So, yung papaya, ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa cheesecloth or po pwede rin naman sa katsa or sa lumang t-shirt. And then, pipigain natin yung juice from the papaya. So, tatanggalin natin lahat ng liquid ng papaya na ginadgad natin. Kasi pag hindi natin tinanggal, mangyayari dito is papait yung ating atsara. So, tatanggalin natin hanggang mapipiga natin, pigain natin. So, dito pwede kayong patulong sa husbands nyo or sa anak nyo lalaki or sa kuya nyo kaya. Kailangan matanggal yung liquid ng ating papaya. So, kagaya nito, halos dry na siya. Ngayon, kung ayaw nyo ng papaya, pwede rin ang gamitin nyo dito is sayote. Kasi mas mura ang sayote. So, pwede rin yun. This is 2 cups ng julienne na carrots. So, yan. This is 2 cups ng julienne na bell pepper. This is 2 cups ng sliced shallots. So, ang shallots sa Pilipinas, ang tawag natin doon is sibuyas Tagalog. So, yung maliliit na sibuyas to. Ngayon, kung wala kayong makita na sibuyas Tagalog, pwede na rin yung regular na sibuyas ang gamitin ninyo. This is 1.5 cups ng sliced na garlic. So, yung garlic, peeled garlic, in-slice natin siya. Yan. So, that's 1.5 cups. Siyempre, since atsara ang gagawin natin, hindi pwedeng mawala ang suka. So, I'm using Dato Puti vinegar. Kailangan din natin ng salt and sugar. So, dito I also made cutouts ng mga gulay natin na ginamit, pan-decoration natin. So, kung gusto niyo pwede rin kayong gumamit ng raisins dito. But since hindi ako naglalagay ng raisins sa aking atsara, hindi ko nalalagyan. Pero kung gusto niyo pwedeng lagyan ninyo. At yan ang mga ingredients natin para sa ating atsara. So, una natin gagawin is pagsasama-samahin natin yung ating vinegar, sugar, and salt. So, what I used here is 5 cups ng vinegar, 6 1/4 cups ng sugar, and 12 teaspoons ng salt. So, ang ginawa ko is pinagsama-sama ko silang tatlo sa isang malaking pot. And then, hinayaan ko na kumulo yung aking vinegar mixture. So, huwag niyong hahaluin yung inyong suka at saka asukal. Kasi pag hinalo niyo siya, ang mangyayari parang mahihilaw yung suka. At saka ang gamitin niyo na pot, kung maaari, huwag yung bakal or aluminum. Kung po pwede, ang gamitin niyo is kagaya nito, yung Teflon coated na pot. Yan. So, pag matagal na siyang kumukulo, pwede na natin siyang haluin. Yan. So, sa akin, ito na yung timpla ng aking atsara. Pero, kung sa inyo gusto nyo, dagdagan pa ng konting sugar, or bawasan ng konting sugar, or dagdagan ng asin, nasa inyo yon. But, sa akin, ito ang gusto ko na lasa ng aking atsara. Yan. So, pagka kulong-kulo na yung ating suka, pwede na nating patayin yung apoy. And then, sa ating mainit na suka, doon natin ilalagay na yung ating mga ibang ingredients. So, unahin natin yung ating papaya. Sama na rin natin yung ating carrots. Bell peppers natin. Yung ating garlic. Pati na rin yung ating onions. And then, hahaluin lang natin siya. So, dapat enough yung dami ng ating suka doon sa dami ng ating mga gulay na ilalagay. Dapat nakababad siya. So, hayaan lang natin na nakababad yung ating mga ingredients sa suka hanggang sa lumamig yung ating suka bago natin siya i-bottle. So, babalikan natin to ha. Yan. So, ito na yung ating atsara. So, yung iba, binote ko kasi may pagbibigyan ako. Then, yung iba naman, nilagay ko lang sa mga plastic na reusable containers and then ilalagay ko sa ref at anytime na kailanganin namin, kukuha na lang ako. Diba, ang dali niyang gawin. Actually, yung pinakamahirap na part dito is yung paggadgad at saka yung pagpiga ng papaya.
At saka yung paghihiwa na rin ng mga ibang ingredients. Pero aside from that, simpleng-simple lang gawin ng atsare. Tapos ma-adjust nyo pa kung ano yung lasa na gusto ninyo. So sana nagustuhan nyo itong video na to at sana itry nyo gumawa ng sarili ninyong atsara. So thanks for watching. Hanggang susunod ulit.